Sa gitna ng digmaan, may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng gamot. Mga kaluluwang naiwang ligaw sa anino ng kahapon. Ako si Mr. Kira at ngayong gabi, isang lihim ang muling mabubunyag. Isang kwento ng kabayanihan, kalungkutan at isang pagtatangkang abutin ang mundo ng mga nilimot ng panahon. Ihanda na ang iyong sarili dahil ang susunod na maririnig mo ay isang pagtatapat na hindi para sa mahina ang loob. 5 taon na ang lumipas mula ng mga putok at pagsabog ay napalitan ng nakabibinging katahimikan sa Marawi. Ngunit para kay Aliyah, isang batang nurse na nagboluntaryo para sa isang medical mission, ang katahimikang iyon ay may kasamang hindi maipaliwanag na bigat. Kasama ang isang maliit na grupo, sina Dr. Ramirez, isang veteranong doktor, Ben, ang masayahing driver at logistician, at 2 pang nurse na sina Carla at Loida. Dumating sila sa isang bahagi ng lungsod na unti-unti pa lang muling binubuhay malapit sa dating sentro ng bakbakan. Ang kanilang pansamantalang klinika ay isang lumang gusali ng paaralan na bahagyang naayos. May mga pader pa rin itong nagpapakita ng mga peklat ng bala at ang ilang silid ay nananatiling sarado, masyadong nasira o delikadong pasukin. Sa unang araw pa lang habang inaayos nila ang mga gamit at gamot, naramdaman na ni Aliyah ang kakaibang lamig sa ilang bahagi ng gusali kahit pa mainit ang sikat ng araw sa labas. Napansin niyo ba? Parang may mga lugar dito na bigla na lang lumalamig, sabi ni Aliyah habang nagpupunas ng pawis si Carla. Siguro dahil luma na ang building, Aliyah. O baka guni-guni mo lang, pagod lang tayo sa biyahe, sagot ni Carla, pilit nang ngumingiti. Pagsapit ng kanilang unang gabi, mas naging matingkad ang pakiramdam ni Aliyah. Ang paaralan ay nasa isang lugar na medyo hiwalay pa sa mga kabahayan na muling naitayo. Ang tanging ilaw nila ay mula sa generator na dala ni Ben. Habang naghahanda sila ng hapunan sa isang silid na ginawa nilang kusina, isang malakas na kaluskos ang narinig nila mula sa koridor. Ano yun? Biglang tanong ni Dr. Ramirez, napahinto sa paghiwa ng sibuyas. Baka pusa lang, Doc, sabi ni Ben, pero tumayo pa rin ito para silipin. Kinuha niya ang malaking flashlight. Pagbalik niya, umiling lang ito. Wala naman, baka daga lang sa kisame. Ngunit alam ni Aliyah na hindi iyon tunog ng daga. Mas malaki, mas mabigat. Pagkatapos ng hapunan, habang ang iba ay nagliligpit, nagpaalam si Aliyah na maglalakad lang saglit sa labas para magpahangin. Ang buwan ay kabilugan, nagbibigay ng maputlang liwanag sa mga guho sa paligid. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang amoy, parang pinaghalong lupa, abo at hindi niya matiyak, pero parang pamilyar na amoy mula sa mga kwento ng lola niya tungkol sa mga hindi matahimik. Habang naglalakad siya malapit sa isang nasirang pader ng dating silid-aklatan, may naaninag siyang isang anino. Isang matangkad na anino ng lalaki, nakatayo lang, nakatingin sa direksyon ng buwan. Akala niya ay isa sa mga kasamahan niya. Ben? Doc? Tawag niya. Hindi gumalaw ang anino. Lalapitan na sana niya nang bigla itong naglaho. Hindi ito umalis o tumakbo. Simpleng nawala na parang bula. Kinilabutan si Aliyah. Mabilis siyang bumalik sa loob, hindi na nagsalita tungkol sa nakita. Baka nga pagod lang. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa kanyang higaan. Isang manipis na kutsyon sa sahig ng isa sa mga silid-aralan na ginawa nilang tulugan. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang anino. Maya-maya, sa gitna ng katahimikan, nakarinig siya ng mahinang paghikpi. Napakaliit, halos hindi marinig, pero nandoon. Galing sa labas ng kanilang silid, pinakiramdaman niya ang kanyang mga kasama. Mahimbing na natutulog sina Carla at Loida.
Si Dr. Ramirez ay bahagyang humihilik. Si Ben naman ay nasa kabilang kwarto. Nag-aalangan man, dahan-dahan siyang bumangon. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto. Ang koridor ay madilim, tanging ang sinag ng buwan mula sa mga bintanang basag ang nagbibigay ng kaunting liwanag. At doon, sa dulo ng koridor, malapit sa hagdanan paakyat sa mga saradong silid sa itaas, may nakita siyang isang figura. Isang babae nakatalikod, mahaba ang buhok at tila nakasuot ng puting bestida na gutay-gutay. Nakayuko ito at ang balikat ay gumagalaw na parang umiiyak. Napatigil sa paghinga si Aliyah. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Nagsimulang manlamig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa simoy ng hangin, kundi dahil sa takot. Dahan-dahang lumingon ang babae. Sa maputlang liwanag ng buwan, hindi maaninag ni Aliyah ang mukha nito, tila nababalutan ng dilim ang bahaging iyon. Ngunit naramdaman niya ang tingin nito, isang tingin na puno ng kalungkutan at pangungulila. Biglang may kumalabog sa kabilang silid. Marahil ay si Ben na gumalaw sa kanyang pagtulog. Sa isang iglap, nawala ang babae. Napaupo si Aliyah sa sahig, nanginginig habang ang puso niya ay kumakarera. Ito na ba ang sinasabi ng iba tungkol sa Marawi pagkatapos ng digmaan? Ang mga kwento tungkol sa mga kaluluwang hindi matahimik, naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng mga guho ng kanilang dating buhay. Ang unang gabi pa lang nila, ngunit para kay Aliyah, ang anino ng kahapon ay nagsisimula ng magpakita ng kanyang tunay at nakakatakot na mukha. Alam niyang hindi ito magiging isang ordinaryong medical mission. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila nagbigay ng panandaliang ginhawa, ngunit hindi para kay Aliyah. Ang imahe ng babaeng nakaputi at ang anino ng lalaki ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Sinubukan niyang ibahagi ang kanyang nakita kay Carla habang nag-aalmusal sila ng tinapay at kape. "Carla, may nakita ako kagabi," umpisa ni Aliyah. Nanginginig pa rin ang boses. "Ano yun? Multo?" Pabirong tanong ni Carla, pero nang makita ang seryosong mukha ni Aliyah, bahagya itong natigilan. "Seryoso ka? Baka naman nananaginip ka lang, Aliyah. Pagod tayong lahat." "Hindi ako sigurado kung panaginip," giit ni Aliyah. "Pero totoo ang naramdaman kong takot. May babae sa koridor, umiiyak." Si Dr. Ramirez, na narinig ang kanilang usapan, ay sumingit. "Aliyah, alam mo, itong lugar na to, maraming nangyari dito. Normal lang na kung ano-ano ang maiisip natin, lalo na kung may mga naririnig tayong kwento. Subukan mong huwag masyadong isipin. Nandito tayo para tumulong sa mga buhay, hindi para problemahin ang mga multo." May diin ang huling salita, tila pinipilit na maging lohikal. Pinilit ni Aliyah na ngumiti at tumango, ngunit sa loob niya, alam niyang hindi iyon gawa-gawa lang ng isip. Sa buong umaga habang abala sila sa pag-aasikaso ng mga unang pasyenteng dumarating, mga bata't matatanda na may iba't ibang karamdaman, pilit niyang iwinala sa isip ang mga pangitain. Ngunit tila mas lalo siyang nagiging sensitibo. Habang kumukuha siya ng gamot sa isang estante sa lumang stockroom, naramdaman na naman niya ang biglaang paglamig. Napatingin siya sa bintana, sarado ito. Walang posibleng daanan ng hangin. Kasabay nito, may narinig siyang tila paghinga, malalim at mabigat sa likuran niya. Paglingon niya, wala namang tao. Ang mga kahon ng gamot lang ang naroon, maayos na nakasalansan. Nang hapon ding iyon, habang naglilinis si Ben ng isang bakanting silid na gagamitin sana nilang imbakan ng mga donasyon, bigla itong sumigaw. Mabilis silang nagtakbuhan papunta roon. "Ben, anong nangyari?" tanong ni Doktor.
Ramirez. Namumutla si Ben, nakaturo sa isang lumang cabinet na yari sa kahoy. Doc, Aliyah, maniwala kayo sa hindi. Yang cabinet na yan. Gumalaw mag-isa. Akala ko babagsak sa akin. Pinagtawanan siya ni Carla. Naku, Ben, baka naman nasagi mo lang. Imposible namang gumalaw yan mag-isa, ang bigat kaya niyan. Hindi, Carla. Sigurado ako. Nagwawalis ako dito, sabay turo sa kabilang dulo ng silid. Tapos bigla na lang kumalabog at umusog ng konti paabante. Kinilabutan ako. Sinuri ni Dr. Ramirez ang cabinet. Wala namang kakaiba. Ngunit nang subukan nilang itulak, kinailangan pa ng 2 tao para lang maigalaw ito ng bahagya. Imposibleng nausog lang ito ng hangin o daga. Nagkatinginan sina Aliyah at Ben. May pag-aalala na ngayon sa mata ng masayahing Draper. Pagsapit ng takip silim, isang matandang babae ang dumating sa klinika. Humihingi ng gamot para sa kanyang ubo. Habang sinusuri siya ni Dr. Ramirez, napansin ng matanda si Aliyah na nakatitig sa labas ng bintana sa direksyon ng mga nasirang gusali. Mag-ingat kayo dito mga iha, mga iho, sabi ng matanda pagkatapos makuha ang gamot. Ang boses nito ay mahina ngunit may bigat. Ang paaralang ito, marami itong nakita. Maraming sigaw ang nasipsip ng mga pader nito. Huwag kayong magtataka kung may marinig kayo o makita. Sila yung mga hindi pa nakakatawid. Sino po sila, Lola? Tanong ni Aliyah. Hindi napigilang magtanong. Tumingin ang matanda sa kanya, ang mga mata nito'y tila nakakakita ng higit pa sa pisikal na mundo. Mga kaluluwa ng digmaan, mga nanay na nawalan ng anak, mga anak na nawalan ng magulang, mga mandirigmang hindi na nakauwi. Naghahanap sila, marahil ng dasal, marahil ng hustisya, o marahil gusto lang nilang ipaalala na nandito pa sila. Pagkaalis ng matanda, mas tumindi ang kaba sa dibdib ni Aliyah. Ang mga salita nito ay tila kumpirmasyon sa kanyang mga nararanasan. Nang gabing iyon, mas maaga silang nagpasyang matulog. Ngunit ang pagtulog ay mailap. Si Aliyah ay dilat na dilat. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Bandang hating gabi, narinig na naman niya ang hikbi. Mas malakas ngayon, mas malapit. Tila nanggagaling sa koridor, sa tapat mismo ng kanilang pintuan. Hindi lang siya ang nakarinig. Nakita niyang napabangon din si Carla, nanlalaki ang mga mata. Nagkatinginan sila sa dilim. Sumanyas si Aliyah na manahimik. Ang hikbi ay napalitan ng isang mahinang daing, puno ng sakit. Parang boses ng isang taong hirap na hirap huminga. Biglang, isang malakas na ang yumanig sa kanilang pintuan na tila may sumipa o bumangga rito mula sa labas. Napasigaw si Carla at mabilis na binuksan ni Loida ang ilaw. Tumakbo si Dr. Ramirez mula sa kabilang kwarto, kasunod si Ben na may hawak na tubo. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Dr. Ramirez. Nang buksan nila ang pinto, wala silang nakitang tao sa koridor. Tanging ang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Ngunit sa sahig sa tapat ng kanilang pintuan, may nakita silang mga basang bakas ng paa. Maliliit, tila mga yapak ng isang bata na humahantong sa madilim na hagdanan paakyat sa ikalawang palapag. Sinundan nila ng tingin ang mga bakas hanggang sa maglaho ito sa dilim ng hagdan. Walang nagsalita, ngunit ramdam ng bawat isa ang takot. Hindi na ito guni-guni. Hindi na ito kwento lang. Mayroon talagang kasama sila sa lumang paaralang iyon. Mga kasamang hindi nila nakikita, ngunit nagpaparamdam sa paraang hindi nila malilimutan. Ang mga babala ng matanda ay nagsisimula ng magkatotoo. At si Aliyah, alam niyang simula pa lang ito ng mas malalim at mas nakakatakot na karanasan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mga bakas ng paa. Si Dr. Ramirez, bagamat nagpilit na manatiling rasyonal,
ay hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Si Ben, na karaniwang puno ng biro, ay nanatiling tahimik at panay ang sulyap sa madilim na hagdanan. Sina Carla at Loida ay magkadikit, hindi mapigilang mapatingin sa bawat sulok ng paaralan. Kinabukasan, nagpasya si Doktor. Ramirez na siya sa atin ang ikalawang palapag. Kailangan nating malaman kung ano ang nandito, sabi niya. Hawak ang isang matigas na kahoy na maaaring magamit bilang proteksyon. Sumama sa kanya si Ben habang si Aliyah ay nagpresentang sumunod, dala ang kanyang first aid kit. Naiwan sina Carla at Loida sa ibaba, hindi mapigilang kabahan. Ang hagdanan ay tumutulo at puno ng alikabok. Sa itaas, bumungad sa kanila ang isang mahabang koridor na may mga silid sa magkabilang gilid. Karamihan sa mga pinto ay sarado at mukhang nabubulok na. Ang hangin dito ay mas malamig at may kakaibang amoy. Mas matindi ang amoy ng abo at may bahid ng dugo. Dahan-dahan nilang binuksan ang bawat silid. Karamihan ay walang laman, pawang mga guho na lang. Ngunit sa isang silid, ang dating marahil ay silid-aralan. May nakita silang nakasulat sa blackboard gamit ang chalk. Hindi malinaw ang mga letra, parang isinulat sa pagmamadali o ng isang batang kamay, ngunit mababasa ang mga salitang, "Nasaan ang aking pamilya?" Sabay-sabay silang napatingin sa isa't isa. Walang sino man ang nagsalita. Ang nakasulat sa blackboard ay nagpatunay sa sinabi ng matandang babae. Sa dulo ng koridor, may isang silid na ang pinto ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan itong itinulak ni Dr. Ramirez. Ang silid ay mas malaki kaysa sa iba, marahil ay dating opisina ng punong guro. Sa gitna may isang upuang nakaharap sa bintana. At sa upuan nakaupo ang isang manika, isang ordinaryong manika, ngunit may kakaibang dating. Ang mga mata nito ay nakatingin sa labas, sa direksyon ng winasak na sentro ng lungsod. Biglang nangilabot si Aliyah. May kung anong lungkot ang bumalot sa buong silid. Inabot sana ni Ben ang manika nang biglang bumukas nang malakas ang pinto sa kabilang dulo ng silid, na sinundan ng isang malamig na hihip ng hangin na tila may dumaan. Wala silang nakita, ngunit naramdaman nilang may presensya roon. Mabilis silang lumabas ng silid, hindi na nag-aksayang galugarin pa ang iba pang bahagi ng ikalawang palapag. Ang mga sumunod na araw ay naging mas abala sa klinika. Maraming residente ang nangangailangan ng tulong medikal. Sa kabila ng kanilang pagod, hindi nila maiwasang makaramdam ng tensyon sa loob ng paaralan. Ang mga kaluskos sa gabi ay naging mas madalas at kung minsan ay naririnig na rin nila ang mahihinang bulungan na tila nanggagaling kung saan-saan. Isang gabi, habang nagpapahinga si Aliyah sa kanyang silid, may narinig siyang mahinang katok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, wala siyang nakita. Ngunit sa sahig, may nakita siyang maliit na bulaklak, isang dilaw na sampagita, ang paboritong bulaklak ng kanyang yumaong ina. Napaawang ang kanyang bibig. Paano napunta roon ang bulaklak? Wala silang nakitang ganoong bulaklak sa paligid. Ibinahagi niya ito sa kanyang mga kasamahan. Si Carla ay nagkibit balikat, sinasabing marahil ay nalaglag lang ito ng isang pasyente. Ngunit alam ni Aliyah sa kanyang puso na hindi iyon ang paliwanag. Ang pinakatumatak sa kanilang lahat ay nangyari isang hapon. Nagtutulungan silang mag-ayos ng mga donasyong damit sa dating gymnasium ng paaralan. Isang malaking bulwagan sa likod ng pangunahing gusali. Biglang naramdaman nilang parang may malamig na kamay na humawak sa kanilang mga balikat. Sabay-sabay silang napalingon, ngunit walang tao sa likuran nila. Ilang sandali lang at ang mga damit na nakasalansan sa isang sulok ay biglang bumagsak na tila may humila. Nagkagulo sila at sa gitna ng mga nagkalat na damit, nakita nila ang isang maliit na laruan, isang kahoy na kabayo na sira ang isang gulong. Para kay Aliyah, ito na ang huling straw. Hindi na niya kayang balewalain ang mga nangyayari.
Alam niyang mayroon silang hindi nakikitang kasama sa paaralang iyon at hindi sila nito tinatantanan. Napagpasyahan ni Aliyah na gawin ang hindi niya inaasahang gagawin kailanman. Sa halip na matakot, sinubukan niyang makipag-ugnayan. Isang gabi, pagkatapos ng kanilang huling pasyente, nagpaiwan si Aliyah sa dating silid-aklatan. Binuksan niya ang kanyang flashlight at tahimik na nagsalita sa kawalan. "Alam kong nandito kayo," sabi niya, mahina ngunit may determinasyon. "Nakikita namin ang inyong mga senyales. Gusto naming malaman kung paano namin kayo matutulungan. Ano ang kailangan ninyo?" Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng kanyang sariling paghinga ang kanyang naririnig. Ngunit hindi siya sumuko. Umupo siya sa isang sulok, naghintay. Maya-maya, naramdaman na naman niya ang malamig na hangin. Ngunit ngayon, hindi na siya natakot. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Sa labas, ang buwan ay nakasikat ng maliwanag. At doon, sa ilalim ng buwan, sa gitna ng mga guho, nakita niya ang isang figura, isang babae, nakasuot ng puti, nakatayo at nakatingin sa kalangitan. Sa tabi niya nakatayo rin ang anino ng lalaking nakita niya noong unang gabi. Sa pagitan nila may isang maliit na figura, isang bata. Hindi sila gumagalaw, para silang mga estatwa na naliligo sa liwanag ng buwan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi nakaramdam ng takot si Aliyah. Nakaramdam siya ng lungkot. Lungkot para sa pamilyang ito na hindi matahimik, na nawala sa trahedya ng digmaan. Tahimik siyang nanalangin. Ipinagdasal niya ang kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang nawala ang tatlong figura, tila unti-unting natutunaw sa hangin. Nang bumalik si Aliyah sa loob, kalmado na ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya narinig ang mga kaluskos o ang hikbi ng gabing iyon. Sa mga sumunod na araw, bagamat ramdam pa rin nila ang kakaibang presensya, tila mas payapa na ito. Hindi na muling nagpakita ang babae sa puti, ang anino o ang bata. Ngunit para kay Aliyah, ang sampagita at ang kahoy na kabayo ay nanatiling mga alaala ng kanilang hindi malilimutang misyon sa Marawi. Isang misyon na hindi lamang tungkol sa pagpapagaling ng mga sugat sa katawan, kundi pati na rin sa pagbibigay ng kapayapaan sa mga kaluluwang nananahan sa anino ng nakaraan. May mga kwentong hindi natatapos sa huling pahina, at may mga kaluluwang hindi na kailanman makakabalik. Ngunit minsan, sapat na ang isang dasal, isang pag-unawa, para bigyan sila ng kapayapaang matagal na nilang hinahanap. At dayan nagtatapos ang lihim na hindi kailanman dapat mabunyag. Ngunit ngayon ay alam mo na. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim.